Isang tanong, ano ba itong Botox at para saan ito? May risks ba o may benefits? Halika kayo, pag-usapan natin. Botox, strictly speaking, ito ay isang brand ng botulinum toxin. Mula sa mga salitang botulinum at toxin na buo ang salitang Botox. Galing naman yan sa bacteria na kung tawagin ng Clostridium botulinum. Pwede ring makita yung bacteria niyan sa mga canned goods na may mga dents na magdudulot ito ng botulism. Pwede rin sa honey. So ang tanong, bakit ganun? Toxin tapos ibinibigay sa mga may wrinkles? Oo, ang kwento kasi niyan, ang botulinum toxin nakaka-block ng nerve signal sa muscles. Ang ending, yung mga muscles na ini-injectan niyan, naboblock yung pagkocontract. Kaya ang nangyayari, dahil hindi nakakapag-contract, halimbawa sa noon, nawawala yung pagiging wrinkled. Pero temporary lamang po ang effect nito, around 3 to 4 months. Tapos pwede kayong bumalik for retouch. Kaya naman, bahagi ito na tinatawag natin ng mga anti-aging therapies. Cosmetically speaking, pwede itong maging treatment para sa fine lines at sa mga wrinkles na bahagi ng mga mukha gaya ng eyebrows, ng inyong forehead, ng nose, sa gilid ng inyong mga mata kung tawagin ni crow's feet, sa lips, sa chin, sa jawline at pwede rin po sa neck area. Tanong, safe ba itong Botox? Generally speaking, safe naman po ito. Pero pinakamainam na ang gagawa sa inyo ay isang medical professional. Best kung doktor dahil inaaral pong maigi ang surgical at surface anatomy sa training bago po mag-inject ng ganyan. Outpatient naman ang procedure na ito at kayo ay uuwi rin pagkatapos ng usually 15 to 30 minutes. Pero bukod sa 15 to 30 minutes na procedure, meron pa rin pong discussion yan. Yung discomfort ito usually mild lamang din at pwedeng mabigyan ng anesthesia depende sa site kung kinakailangan ba talaga. Pagkatapos ng procedure, huwag niyo muna lalagyan ng pressure ang treatment area for around 12 to 24 hours. Umupo mo lang muna. Mag-relax naman muna po kayo. Yung desired effects ito pwede niyo makita around 2 to 3 weeks. Pero pwede na rin makakita ng effect around 3rd to 4th day. At again, pwede po tumagal ang epekto nito around 3 to 4 months. At pagkatapos ito, pwedeng unti-unting bumalik at mapansin ninyo na babalik din ang inyong mga wrinkles. Pwede naman kayong bumalik sa gumawa sa inyo para sa inyong retouch or touch-up. Sa amin, sa Makalintal Clinic, gumagawa rin kami nito. Contact nyo po lamang kami sa mga numbers na nakikita ninyo sa inyong mga screens para makapagpa-appointment. Sa ngayon, purely cosmetics lamang muna tinatanggap naming reasons for Botox. Sino ang mga taong hindi po pwedeng bigyan ito? Ilang mga subsets lamang ng tao, yung mga mayroong neuromuscular disorders at mayroong mga weak facial muscles dahil ipaparelax nga natin lalo yung musculature, edi lalo pong magsasad yan kapag in-injectan natin. Again, pinakamainam na pumunta po sa mga qualified professionals bago sumailalim sa procedure. Pero apart from the Botox treatments at kung ano-ano pang mga pwedeng treatments, best pa rin po na alagaan ng ating katawan from the inside. Kasama dyan, tamang pagkain, tamang paggalaw dahil healthy outside should come from the healthy inside. At ayun, sana po ay may natutunan kayo na pwede nyong i-share sa inyong mga kaibigan. Hanggang dito na lamang muna. I-digest nyo muna dahil again, ang gusto ko lang naman talaga ay maging healthy kayong lahat. See you in the next episode. Ingat.